Hi mga baby! Welcome back to my channel. So, in today's video, naglalagay ako ng alcohol. Kasi kakaset up ko lang nitong camera and ayun, in today's video, gagawa ako ng graduation makeup look. This is a very highly requested video. Simula nung nag-post ako sa Instagram kung anong gusto nyo makita sa channel ko. And siguro na rin kasi, as we all know, isa yung March sa mga graduation months. Sobrang daming nagre-request nito guys. And fun fact, nung graduate ako nung college, ako lang din yung nag-makeup sa sarili ko kasi be like, wala akong budget para sa makeup artist nung mga panahong yun. To tell you honestly, nung college, hindi talaga ako gumagamit ng primers kasi wala akong primer. Madali akong kausap. Madali akong kausap guys. Hindi ako nag-primer nung graduation kasi wala akong primer. Be really honest, hindi ako gumamit ng liquid foundation kasi that time, I only had my powder foundation. Yun lang yung ginamit ko. And that time kasi, hindi pa ako ganun ka nagkaka-breakout kasi nga, konting makeup products lang yung ginagamit ko. This time, na nag-YouTube na ako, sobrang dami ko nang ginagamit na makeup. So, madalas na talaga akong magka-breakout. So, hindi ko talaga needed yung full coverage noon. Kaya parang nakontento na ako sa powder foundation. Pero ngayon, since I have acne scars, kailangan ko talaga ng coverage. Pero kung wala kayo gaanong ika-cover guys, stick to powder foundation para light lang siya sa face, hindi siya mainit sa pakiramdam kasi sobrang init sa graduation. Well, in our case, mainit kasi hindi aircon yung theater hall at tawag doon. The lighter the makeup, the better kasi sobrang init talaga guys and maaga kasi yan. Morning up until lunchtime yung graduation. But anyways, yung gagamitin kong foundation is yung paborito kong foundation of course. Kasi ito yung foundation na trusted ko talaga and gustong gusto ko yung itsura niya sa face ko. Of course, kung gusto nyo gumamit ng liquid foundation, gamitin nyo yung nag-work sa skin type nyo. Sobrang importante din guys na magmamatch talaga yung face mo and yung neck mo and yung body mo as much as possible kasi you'll always take pictures. Pero nung time kasi namin parang camera 360 lang yung uso, ganun. So parang natatago yung yung shade ng foundation. Pero ngayon since uso na yung mga cameras, portable and mga point and shoot na cameras like the G7X, ma-obvious talaga yung flashback guys at saka yung uneven skin tone. So, as much as possible, hanapin niyo yung perfect shade ng foundation sa inyo. For me, sobrang laking difference talaga pag sponge yung gagamitin nyo kasi mabe-blend niya ng maigi yung foundation. Compared to brush, baka may hindi kayo mapansin na mga brush streaks, like mga lines from the brush. And baka tsaka siyang tingnan lalo na in person pag may lumapit sa inyo, ma-obvious talaga. Hala, feeling ko parang pumuputi na ulit ako. Parang dark na yung foundation sa akin. Or sa camera lang siguro. By the way, lahat ng mga gagamitin kong products ngayon guys, nabibili lang sa mga department stores and most of them, or if not all of them, mga affordable makeup products lang. Kasi alam kong mas bet nyo yun. Yung mga murang makeup lang pero maganda naman. Lalagay tayo ng concealer. Again, as what I've said, may mga acne scars na ako ngayon. So, I need some coverage. Pero kung wala kayong mga acne scars, mga dapat takpan, you don't need concealer, guys. Kasi ito, mag-a-add lang to ng layer sa mukha nyo. So, mas kakapal yung makeup. Mag-conceal tayo. And by the way, guys, di ba nag-declutter ako ng makeup? Halos 1/2 ng makeup collection ko, tinapon ko na dahil expired na yung iba. Kasama dun yung Maybelline Fit Me Concealer ko na sana yun yung gagamitin ko for today's video. Kasi maganda yun. Kaya ayan, wala akong mapapakita sa inyong mura na concealer. Pero yung marirecommend ko is yun, yung Maybelline Fit Me Concealer. As much as possible, konti lang guys. Konting product lang. Yung needed nyo lang talaga. As you can see, sobrang nipis lang nang nilagay ko. Yung malaking difference lang is nag-brighten up yung under eyes ko. Kasi kanina medyo dark siya. One of the most important steps sa pag-makeup is yung powder talaga. Especially if you have oily skin like me. Yung gagamitin ko is the Maybelline Fit Me Matte Plus Poreless Powder kasi this is also one of my favorite powders and nabibili lang din siya sa mga Watsons or department stores. Same sponge, kukuha ko ng product dito. Unahin kong iset yung concealer. So, tingin sa taas, ganyan, para maabot mo talaga yung under eyes. Unahin natin yung concealer kasi yun yung pinakaunang nagka-crease compared sa foundation. And then yung T-zone, kasi sobrang oily ko dito. Ito talaga yung pinaka-oily ako. And then my cheeks. So, unahin natin yan. I like using the sponge sa powder or sa pagsiset ng liquids. Kasi
Parang feeling ko mas napupush niya yung product doon or yung powder doon. After nung powder, usually yung ginagawa ko is contour talaga. Yung gagamitin ko pang contour is itong EB Pro Cheek Set. Ito yung from Everbilena na meron na siyang highlight, blush, at saka contour. Unahin natin yung contour. And then what I do is, nagsasmile ako guys, and then nakita niyo yung line na yan. Diyan ko i-concentrate yung contour. Ganyan. Para ma-blend lang siya. And para subtle lang din yung linya. Light strokes lang, and then blend, blend, blend. Pwede nyo itong gamitin yung blush na nandito, pero bet ko rin tong blush na to guys for a makeup look. Ito yung Careline Oil Control Blush On in the shade Fresh Tomato. Maganda din to kasi nakaka-fresh siya, malakas maka-fresh, and sobrang mura lang din. Kaya kung kaya pa sa budget, I highly recommend this. Kuha ka ng blush brush, ilagay mo siya sa apples ng cheeks. Nangyari yun sa inyo, kunin nyo na lang yung powder brush nyo, and then blend. Nakalimutan kong sobrang pigmented pala nito. Pag napasobra yung pagkuha ng product, i-brush nyo muna siya sa back ng hand nyo. Nakalimutan ko sobrang pigmented pala ng blush na to. 99 pesos lang ata tong blush na to guys, pero yung pigmentation niya pang 1,000 pesos. I'll skip the highlight guys kasi nga I have really oily skin. Kahit din siguro noon kung gagawin ko ulit yung graduation makeup look ko, hindi ako mag-highlight kasi kilala ko na yung skin ko. Sobrang mag-oil up talaga ako, and pag nag-highlight pa ako, lalo talaga akong magmumukhang mantika. Finally, let's proceed to kilay. Hindi ko na maalala anong pangkilay yung ginamit ko doon noon. Pero if you're looking for a good eyebrow pencil na sobrang affordable lang, this is from the Face Shop eyebrow pencil, yung Style My Eyebrow. Isa to sa mga favorite eyebrow pencils ko, lalo na nung medyo may kulay pa yung buhok ko, pero nag-stop akong gamitin siya dahil nga nagpa-black ako. Pero now that I have light hair again, pwede ko na siya ulit gamitin. Magko-concentrate ako sa kilay guys, so sasabihin ko na yung gusto kong sabihin sa kilay. Kung kayo yung magkikilay sa sarili nyo, try to follow the natural shape of your brows as much as possible. Huwag kayong mag-experiment. Kung ano yung itsura or ano yung shape ng eyebrows nyo, i-follow nyo na lang yan. Huwag kayong lumagpas, huwag nyong masyadong ibaba, huwag nyong masyadong itaas, huwag kayong masyadong maging dramatic sa eyebrows. Kung ano yung kulang, yun yung dagdagan nyo. I really follow the natural shape of my brows, tapos in-enhance ko lang yung mga bald spots or yung mga kalbo-kalbo na spots like yung ends kasi wala ako gaanong buhok sa mga ends ng kilay ko, and then dito din sa harap. Okay, next is eyeshadow. Ang gagamitin kong eyeshadow is itong from Everbilena din, yung Total Effect Eyeshadow Palette. Graduation makeup look, I don't suggest na mag-smoky eyes kayo, mag-green smoky eyes, blue smoky eyes, pink smoky eyes. Kung gusto niyo yun, go for it. Pero personally, I wouldn't do it kasi for me, yung mga ganitong tones, mga ganitong shades ng eyeshadow, yung very timely, very basic eyeshadow lang guys. Yung unang shade na gagamitin ko is this one, yung parang beige na shade. Ilalagay ko siya sa buong eyelids kasi ito yung magiging base ng eyeshadow para mas maganda yung pagkaka-blend. So, ilalagay ko siya all over my eyelids. Don't worry guys, sa mga beginner dyan, makeup beginners. Sobrang simple lang ng gagawin ko. Alam kong kaya nyo to guys, as in, kaya ko nga eh. So, kaya nyo din. Practice lang talaga. Next step is maghanap ka ng light shade of brown. So, ito yung gagamitin ko. Kuha ka ng fluffy brush, blending brush. Kuha ka ng konti. And then, ilalagay natin siya dito. Start sa end. Guys, hindi ako makeup artist ha, pero ito lang yung alam ko. Na sobrang basic and simple. Kung hindi nyo alam saan talaga siya ilalagay, ilagay nyo yung brush nyo, tapos kung saan siya bumaon, ganyan, dyan nyo siya ilalagay. Ganyan yung technique na ginagawa ko. Kasi nga, I have hooded lids. So, ganyan. Tapos, blend. Windshield wiper motion. Up until wala na kayong lines na makita, then you're good to go. After nyan, maglalagay tayo ng medium brown sa outer corners ng mata para lang medyo lumaki tingnan yung mata natin. Yung gagamitin ko is this shade. Medyo may reddish undertone siya pero I like the color. Kuha tayo ng konti. This is very pigmented guys, so hinay-hinay lang. Sorry talaga, hindi ko gamit yung mas magandang camera ha. Kasi gamit ni my loves. Ayan, pag nalagay nyo na siya dyan, blend nyo lang.
Huwag nyo siyang dalhin dun sa inner corners. Diyan lang kung saan nyo siya nilagay. Blend nyo lang siya. Same color, ilalagay ko rin siya sa under eyes. Balance yung look. I learned this from Jaclyn Hill. Huwag nyo talagang tigilan hanggang sa may nakikita pa kayong linya. Ngayon, maglalagay na ako ng konting shimmer sa eyelids. So, ito yung gagamitin ko kasi mas natural siyang tingnan. Lalagay ko siya dito sa eyelid space, sa inner corners. Kasi maganda to sa pictures, guys. May konting shimmer sa mata mo. Maganda siyang tingnan. Ayan, oh, pag maliit na brush yung gamit ko, sobrang precise ng pagkakalagay. Medyo matagal nga lang, pero at least lesser yung mistakes. Okay guys, I'm sorry. Hindi na pala nagre-record yung camera kanina. I think yung last na na-record niya is naglalagay ako ng shimmer ata sa eyelids. Pero ayan na yung nangyari guys. Tapos, lagay na rin ako ng sobrang nipis na eyeliner. You can barely see it kasi sobrang nipis lang nang nilagay ko. Yung ginamit ko is yung Hyper Sharp Liner from Maybelline. And then after ng eyeliner, naglagay ako ng mascara. Medyo weird yung lashes ko ngayon kasi natatanggal na yung mga false extensions. Last but not the least, lipstick. Dito, medyo nahirapan akong pumili kasi marami akong gustong lipstick ngayon. Pero since it's graduation, gusto natin yung yung matibay talaga na lipstick. I think ito yung gagamitin ko guys. Yung Maybelline Superstay Matte Ink na lipstick kasi makeup collection ko, ito yung pinakamatibay na lipstick talaga. Yung shade na gagamitin ko is Delicate. Pero again, nasa sa inyo guys ha kung anong shade ng lipstick gusto nyo, yun yung gamitin nyo kasi iba din yung nabibigay na confidence ng lipstick, lalo na pag gustong-gusto mo talaga yung lipstick sa sarili mo, go for it. Kung hindi nyo bet yung mga ganito, kung gusto nyo mag-red, go for it. Pero ako kasi confident ako sa mga ganitong shades, kaya ito yung gagamitin ko if in case maulit ko man yung graduation makeup ko. Okay guys, we're finally done with the makeup. Okay na sa akin tong makeup look na to. Finally, sa hair. Alam niyo yung ginawa ko sa buhok ko noon. Lansya ko lang talaga ng straight yung buhok ko and then I'm good to go. Kasi for me, straight hair is also very timely. Kahit anong panahon, hindi siya malalaos. When you look back on your pictures na straight lang yung buhok mo, hindi siya ganun ka-crazy. By the way, if you're curious anong plancha yung gamit ko, this is the Philips Glossy and Sleek with Shine straightener. I got this from Watsons. Kung saan talaga yung hati ng buhok ko, din yung susundin ko. Kung marunong kayong magkulot guys, go for the kulot. Ganda din yung kulot-kulot. Lalo na sa mga mahahaba yung buhok. Sobrang kapal ng buhok ko. Kaya medyo hassle siyang style. Diba, ang bilis niyong makapag-straighten ng buhok. Sa ginagawa ko to ba, nagpa-flashback talaga yung ginawa ko nung graduation. As in, gumising ako ng maaga. Kasi nga, ayun, alam kong walang gagawa nito para sa sarili ko. Hindi naman marunong yung mama ko mag-makeup or mag-plansya ng buhok. Kaya, sariling sikap talaga guys, as in. Pero sige lang. Kaya natin to. Ayan guys, I'm finally done with my graduation makeup look. Ito na yung sinasabi ko guys na kahit mag-look back ka sa pictures mo 20 to 30 years from now, ito yung makeup look na hindi siya ganun ka malalaos. That's it for this video. Congratulations sa mga future graduates dyan and sa mga graduate na. Congratulations sa inyo. Wish ko na mahanap nyo yung career or path or kung saan kayo passionate. I wish and I hope na sana mahanap nyo yun. Yun lang. Thank you so much for watching. Please don't forget to like this video kung nagustuhan nyo. Also, please don't forget to subscribe to my channel para ma-notify ka every time nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching. I'll see you soon and daghang salamat mga bibi!